So, kumusta po pagdating po dun sa suporta ng kumpanya sa pamamagitan po ng Social Development Program o Corporate Social Responsibility? Ang akin pong masasabi pagdating sa Social Development Management Program ng Ipilan Nicare ay may bibigay naman po ng sa tamang panahon, tamang oras, at ito po ay ina-allocate namin sa aming mga community projects in consonance doon sa social development goals ng ipinapatupad ng ating pamahalaan. Malaki pong tulong ito dahil ang barangay po namin ay hindi naman po kalakihan ang aming national tax allocation. Subalit sa pamamagitan nitong SDMP fund, natutugunan po namin yung mga programa tulad po ng pangkalusugan, pang-edukasyon, socio-cultural at saka livelihood po. Umasahan po namin yung aming resources lang. Marami po kaming hindi masiservisyuhan. Subalit, sa pamamagitan nitong SDMP ng Ipilan Nicare ay unti-unti na namin na-develop at ma-invest yung aming development plans and goals sa aming barangay o yung aming mission and vision. SDMP ay kulang-kulang po na sa 3 million yung aming allocation sa bilang neighboring barangay. Kasi ito po ay 15% lang po ng SDMP na budget ay napupunta po sa amin. Yung malaking porsyento po ay napupunta doon sa pinaka-cost na barangay tulad ng Barangay Maasin, Barangay Magbalod, at kapareho po namin yung si Barangay Kalasagin bilang neighboring. So kung titingnan po natin, parang nasa 25% lang. 25% po siya ng aming national tax allocation, itong SDMP. So, yung aming pong barangay development program o annual investment plan na hindi po namin mapupulduhan doon sa national tax allocation, yung aming annual budget, doon na po mapupunta sa ang allocation na manggagaling doon sa SDMP fund. Kasama sa programa sa SDMP? Yung SDMP po ay separate po yan ang budgeting and planning po niyan. Separate. Subalit, naka-align naman po yan. Naka-align naman po doon sa aming development plan. Barangay Development Program. Development program ng aming barangay. Sa socio-economic, nabanggit nyo, ano po yung tulong pagdating dito sa socio-economic? Sa socio-economic po, may mga livelihood programs po na magagaling po dito sa mga community. Kasi during the planning and budgeting, imbitado rin po yung mga sectors, no? Yung tulad ng mayroong mga associations, yung mga civil society organizations, yung mga senior citizens, mga PWDs, at saka yung mga solo parents, and other community-based organizations, ay sila po ay imbitado. So, sila po ay nagsusubmit din ng kanilang mga plano, no? Kung ano po yung kanilang mga PPS, at ito po ay pupunduhan sa pamamagitan ng SDMP fund. Kumpara po natin dun sa mga panahon, kasi halos 3 taon pa lang ang operation, anong Ipilan? 3 pa lang ang taon na operation nila. So, kumpara po before, ano yung naging pagkakaiba dito? Ang nakikita ko ng pagkakaiba sir, noon po ang barangay po hindi po kaya na mag-allocate ng funds tulad po ng edukasyon, no? Education sa mga scholarships at saka yung tulong sa mga educational sectors like mga schools, no? So sa pamamagitan po ng SDMP, meron na po tayong mga sinusustain na scholarship programs, no? Meron na rin po tayong tinatawag na yung mga tulong sa mga schools, kasi sila po ay kasama rin po sa pag-planning and budgeting yung schools, no? So tulad ng mga brigada eskwela,
yung mga provision of construction supplies and materials. So sila po ay nabibigyan. At kung mayroon po silang mga request, papunta po dito sa Pinanike, yun po ay ibinibigay naman. Kung wala po minsan sa SDMP fund, sila po ay ina-accommodate din ng kumpanya. Pamagitan ng ibang pondo po pinanggalingan siguro galing sa kumpanya at sila po ay magbibigyan. Kap, baka meron kang mensahe o panawagan sa ating mga kababayan. Kasi kahit sabihin natin maganda yung tulong na ginagawa ng ibang barangay, ng kumpanya sa mga barangay, pero merong ilan na hindi talaga makumbinsi. So baka may mensahe kayo para sa kanila. Ang mensahe ko lang po sa aming mga kababayan, alam po naman po yung mga iba ay hindi naman po sumasang-ayon dito sa pagmimina. Pero sa akin po naman pananaw, kung tulad ko po na mag-2 taon pa lang ako sa katungkulan ko bilang punong barangay, nandyan na po agad yung pagmimina. Nandyan na po agad yan. At yan po ay dahil sa mayroon tayong batas na national laws, kaya po yan po ay nagko-comply sila ang lahat, kaya po sila ay napagbigyan na magmimina sa ating lugar. So sa akin naman po sa inyo, kung dapat po ay babalansin din natin. Siyempre kailangan din natin na magpo-progress yung lugar natin, umunlad yung lugar natin. So yung proyekto na ito na sinang-ayunan o binibigyan ng pagkakataon para mag-operate ng mining, ito po ay in compliance doon po sa batas mo sa national laws. So sa atin naman yung impact po doon sa development ng mga tulong para sa komunidad, yung mga community projects, ay dapat titingnan din po natin ang kahalagahan. So yun po ay sa pamamagitan ng gagawin sa pagmimina po sa ating lugar. At ito naman po ay nire-regulate. Meron po tayong tinatawag na multi-partite monitoring team bilang regulator. May representative galing sa community, may representative galing sa civil society group, sa mga indigenous, at saka sa side ng gobyerno. Mga representative yan para sisiguraduhin yung operation ng pagmimina sa ating lugar ay magiging maayos, mapoprotektahan at mamimitigate kung ano po yung mga environmental effects, mga impacts sa pagmimina. So ito po ay talagang mahigpit po yung pagmumonitor mapapatupad kung ano po ang nakasabi sa Kapag dating sa usapin ng agrikultura, kasi ang binabanggit ng iba apektado raw, naapektuhan yung kanilang pagsasaka, naapektuhan yung produksyon. Kukumustahin namin, ano po yung kalalagayan ngayon? Hindi ba naman naapektuhan po yung ating agrikultura o meron mo ba na itutulong ang mining sa agriculture sector? Sa tingin ko naman po sa inyo, sa ngayon sa 3 taon ng pamimili, sa parte naman ng agricultural sector, hindi naman po natin pwede sabihin na walang effect yung pagmimina. Siguro kung mayroon man siya na minimal at saka kontrolado po. Kasi kung titingnan natin yung mga magsasaka, yung mga magniniyog, yung mga magsasakan, kahit mismo malapit doon sa area ng pagmimina, nakikita natin na naging maayos naman po yung pagsasaka, pa rin po yung pamumuhay ng mga tao. Yung pagmimina, nandyan pa rin po yung agrikultura. Baka meron kayong gustong pasalamatan o may mensahe pa kayo? Sa akin naman po, nais ko rin pasasalamatan yung aking mga kababayan na lalo na yung mga kapwa ko mga barangay officials na aming lugar at saka yung mga ibang community leaders na patuloy na naunawaan
yung operasyon ng pamilya. At na patuloy na naunawaan kung ano po yung mga development, ano pong mga kagandahan na dulot ng pamilya. Ganon din po sa kumpanya, sa Ibilan Media Corporation, ako din po ay nagpapasalamat. And dahil po sa kanila, kahit pa paano nakikita namin na malaking bagay po yung suporta, suporta na nagkakalit sa kanila, lalo na po yung SDLP fund po na pinapatupad ng kumpanya sa pamamagitan po ng kanilang compliance sa ating batas, lalo na po dito sa sinasabi na Philippine Mining Act.